everyone! Ako si Aisha para sa Purple Aries channel ko dito sa YouTube. And today ay magkakaroon ako ng Etude House and Tony Moly na shopping haul. So, let's start! By the way, kasama ko ang aking Rila Kuma na stuffed toy. Say hi! Hi! Okay, so let's start. So, ito yung mga napamili ko sa Etude House. So, ito sila. So, by the way, regarding pala dun sa price, nawawala ko yung resibo. So, i-research ko muna sa internet yung mga price nila o kaya hanapin ko yung resibo. Check nyo na lang yung vlog ko. I'm going to post the link down below para sa mga price. Bali, yung iba doon, pag hindi ko po nahanap, sorry, pero most probably, lahat ng mga products na papakita ko sa inyo, hahanapin ko. I'll try my best para hanapin yung mga price nila in pesos. So, let's start na. So, ito po ang napakagandang paper bag ng Etude House. Color pink. So, aalisin ko muna si Rila Kuma. Bye-bye na. Bye! So, okay. Let's start. So, una kong pinurchase ay ito. Tanan. Ito ay cotton puff. Bali, bulak siya. Cotton. Cotton puff siya in how many pieces? 80 pieces. So, madami-dami. So, I love it. Color pink din siya. Parang cute. Pag nag-makeup ako, ilalagay ko lang siya dyan. Tapos, pag naubos na siya, i-refill ko na lang siya nung kahit bulak na hindi na etude para hindi ganun kamahal. So, ito pala yung pinakaunang etude product na nagkaroon ako. Ito ay yung Precious Mineral BB Cream nila. Ito. Tanan! Tatry ko i-focus. Mag-focus ka! Ayan. So, ito po siya. Tapos, nakalimutan ko na kung magkano bili ko dito. Pero siguro mga nasa 700 plus, mga ganon. Bali, meron siyang SPF 30. So, ganito yung laman niya sa loob. Ito yung shade niya. Wala siyang shade sa English kasi lahat talaga naka-Korean. So, sorry, hindi ko alam kung ano yung shade niya. Pero may mga tester sila. Kaya, tinester ko muna kung ano yung babagay sa skin tone ko. So, ito siya. Tanana. Ganito siya. Kalaki. So, focus. Okay. So, itatry ko ilagay dito. Bali, hindi siya nakaka-cover ng ganong, tsaka hindi ko masyadong makontrol. Madami agad yung nararagay. So, yun naman. Ayan, marami agad yung nailalagay niya. So, gusto ko siya kasi ginagamit ko siyang pang highlighter. Pero, sa coverage, hindi siya ganun ka-coverage. Kaya kung meron ka mga pimple marks o kaya mga veins, katulad ko, magbibikim ka muna, tapos ilagay mo na lang to. So, eto siya. Dami kong nailagay. So, eto. Para siyang may mga maliliit na glitters pagkatapos mo siyang ilagay. So, napadami yung lagay kaya hindi ko masyadong maipakita. So, ilagay ko na lang. Ayan. So, ito siya. Ito yung kamay ko na wala. Pag sa kamay, nakikita nyo yung different. So, ito, yung wala pang BB, Precious Minerals na BB cream ng Etude. Ito yung meron na. So, parang nag-lighten. Pero sa face, pag may mga pimple marks ka, kita pa rin sila. Pero yung face mo mag-glow. Parang ang fresh tignan. So, dun sa mga perfect skin, bagay ito sa inyo. Kasi very light lang yung coverage niya. Tapos, may sheer siya. So, ayan. Yung comparison. So, okay. Next ay eto. So, binili ko din siya ng mag-isa lang. So, ito siya. Ito yung Dual Fiber Chic Brush in Glow. So, ito yung tatak. So, kung gusto nyo siyang i-purchase, ito yung tatak niya. Okay? So, ayun. So, focus. Focus na ba ako? Focus ko muna.
Okay, focus na. So, ito naman, talagang gusto ko magkaroon ng parang stiffling brush. So, naghanap muna ako sa mga dep store kung may stiffling brush. Pero wala akong nakita. Meron akong nakita doon, pero isang stiffling brush lang nasa 1,000 plus. Bali, nakalimutan ko kung anong brand nun. Pero sobrang mahal for me, para sa akin, na isang pirasong brush lang for 1,000. Mahal siya. So, bumili na lang ako nitong sa Etude House. So, I think nasa around 400 going to 500 yung presyo niya. Pero, eto, ayan. So kung sa nakikita nyo, honestly speaking, na-disappoint ako sa product na to. Actually, gusto ko siya sanang isauli. Kaya lang, dumaan na yung mga araw. So, feeling ko hindi na po pwede. Siguro may 7 days lang, ganun. So, eto, sa nakikita nyo, ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos, ganito. So, hindi siya ganun ka daming brush. Tapos, nagamit ko na din siya. Kung nakikita nyo, dapat yan white lang. Pero, di ba may parang brown? Tapos, nahugasan ko na din siya. Tapos, nagtaka lang ako kasi, di kumuha ako ng blush. Or parang, foundation din. Creamy foundation. Ganyan. Kuha ko. Tapos, habang nilalagay ko siya sa face kong ganyan, may mga nalalaglag na parang mga buhok dito sa face ko. Tapos, tinignan ko, kala ko pilik mata lang. So, pagtingin ko, ang haba. Tapos, brush ako uli. Hindi ko pinansin, brush ako uli. Tapos, pagtingin ko, nalalagas. So, ayan o, kahit ganyanin mo lang siya, may makukuha at makukuha pa rin. So, feeling ko, hindi siya ganun kaganda yung quality niya. Kasi, syempre, pag araw-araw ko tong ginamit, ninipis na siya ng ninipis kasi nalalagas yung hair niya. So, medyo pricey siya. Tingin ko sa ganun ka-price na product, sana is maganda rin yung quality. So, yun. Hindi ko pa siya masyadong nagagamit kasi natatakot ako maubos yung brush niya. So, moving on. Pero, pwede naman siya siguro kung light lang, kung minsan-minsan mo lang siya gagamitin. Okay, so, moving on again and again. I'm going to show you other products that I purchased from Etude House. So, next one is ito. Yung Color Me Nude Lip Concealer. So, 1 year na ako naghahanap ng ganito. Kasi, na-addict ako last year sa panonood ng mga gyaru. Yung sa Japan, yung ang ganda ng mata nila, mahaba yung eyelash nila, tapos medyo tan sila, tapos binablend nila yung hair. Mga Japanese sila, binablend nila yung hair nila, tapos ang galing ng eye makeup nila, talagang bababoom. Tapos pagdating sa lips nila, hindi sila yung red or mga pink. Nude lang, skin tone lang. Tapos para talagang kakulay na ng balat. Tapos, ang sabi nila, pag nagme-makeup tutorial sila, pwede nyo hanapin sa YouTube, Gyaru Makeup. So, ilalagay ko dito kung ano yung spelling ng Gyaru. Bago sila mag-start ng yung lipstick na talaga nila na skin tone, naglalagay sila ng lip concealer. Tapos, nung naglalakad ako sa Gyaru, naghahanap ako ng mga interesting products nila. Nakita ko to. Sabi ko, ate, may tester po ba? Tapos, binigay sa akin ng sales lady yung tester. Tapos, tinry ko siya. Una, nilagay ko siya sa kamay. Siyempre, nahiya pa ako ilagay sa lips kasi sino na ang gumamit nun. Sorry, hindi naman ako sa Marte. Pero, syempre, kung sino na din gumamit nun. Yun lang. So, eto siya. Ito yung itsura niya. Actually, maliit lang siya. Pero, hindi mo naman mauubos to agad-agad. So, ito siya. Tingnan natin kung gaano kadami yung product. Sana bumabalik. Ayan, bumabalik. Okay. Okay, so madami-dami. Oops. Okay. Madami talaga siya. Diba? Kita niyo? Madami. Kasi minsan, kalahati lang sa kanya, madami siya. Okay. So, magke-create ako ng sweatshirt. Putol. Medyo creamy siya kasi nung inangat ko, parang natunaw na. Okay lang. Okay. So, magke-create ako ng swatch dito sa kamay ko. Ito sa inyo. Ewan ko kung may kita nyo.
Pero para siyang concealer sa mata. O kaya concealer sa mga pimples. Ito siya, oh. Kita nyo? Nilalagay siya sa lips. Pero ayoko siya ilagay ngayon. Maggagawa na lang ako ng review tungkol dito kasi sayang naman yung lipstick. Kaya, yan. Gagawa na lang ako ng separate review. So, eto. Lip concealer. Kung naghahanap din kayo, home in kayo sa Gyaru or gusto nyo lang itry kung ano yung itsura. Oh, Kim Kardashian. Si Kim Kardashian lagi ring nude yung lips niya. Feeling ko, nagli-lip concealer din siya kasi ang ganda ng pagka-glide nung skin lipstick sa kanya or nung mga skin tone na lipstick sa kanya. Okay, so moving on. 1, 2, 3. So, pang fourth product na i-review ko or i-haul ko ay itong Color My Brows. Siya. Tanan! Tapos, dalawa yung kulay niya. Yung isa is dark brown. Tapos, ito naman is yung light na brown. 01 yung dark. Tapos, ito yung 2, yung light. So, pinili ko yung light kasi may kulay yung buhok ko. Oops! May kulay yung buhok ko. So, nakikita nyo. Kasi pag nag-dark ako, para na rin siyang close to black. So, bagay yung 01 or yung 1 nito dun sa mga wala pang kulay yung buhok, yung mga black lang yung hair. Bagay sa inyo yun. Tapos, ito siya. So, madalas ko na siyang ginagamit. Magkakaroon din ako ng review dito. Ito siya. Para siyang mascara. So, pahita ko sa inyo kung anong itsura no. Okay, wait lang. Okay. Basta ganyan siya. Para siyang mascara. Tapos, mag-create ako ng swatch dito. Oops. Okay. Ganito yung color niya. Ayan. Pag niligay niyo siya sa kilay. So, ganun lang. Para lang kayong nagmamaskara. Ganun lang siya ilagay. Okay? So, yung mga price sa vlog ko na lang po ilalagay para malaman nyo din, may idea kayo. Tapos, pang 5th na product. Ay, pang 6 na. 1, 2, 3, 4. Pang last na product. Ay, eto. Tanan! Hulaan nyo kung ano to. So, dun sa mga familiar na sa beauty blender, ito yung parang dope niya kasi nag-research ako sa internet ng mga pwedeng i-dope. So, dun sa mga hindi pa nakakaalam, yung beauty blender is para siyang sponge na color pink na para siyang itsurang itlog. Tapos, ang use niya is marami nang nag-review tsaka marami na din nag-vlog na super ganda ng application ng makeup mo o kaya ng liquid foundation pag yun yung gamit mo. Parang talagang even daw. So, super mahal. So, I think pag bumili ka ng beauty blender, pag kinonvert into peso, nasa 2,000. Kung hindi ako nagkakamali, 2,000 to 3,000 yung price niya. So, for a sponge na maliit lang, tapos hindi naman siya for lifetime, kasi ano din yun naluluma din, kailangan din palitan. So, sobrang mahal nun para sa akin. So, nung nag-research nga ako, nakita ko to. So, ang tawag ng Etude House dito ay Baby Doll Puff. Kamukha niya yung beauty blender. So, open natin. Tchanan! So, ang pagkakaiba lang nila nung beauty blender, kung saan nakikita nyo, lalagay ko dito. Yung beauty blender, perfect shape siya ng egg. Talagang wala siyang kanto. So, ito, yan, lalagay ko siya dito, sa background. So, ito, kung makikita nyo, meron siyang shape, meron pa siyang paganon. So, ayan. Yan lang yung pagkakaiba nila. Kamukha ni ata nito yung sa Sonia Shano. Basta parang ganun yung term. Pero mahal din yun. Pero dope din yun nung beauty blender. So, ito. Tapos, alam ko marami na rin nagtitinda sa online ng mga parang ganito-ganito. Pero, medyo matagal kasi bago dumating. Kaya, bumili na lang ako sa Etude House nito. Baby Doll Puff. So, yun lang yung mga products na binili ko sa Etude House. So, let's move on naman sa mga Tolly Moly products na binili ko. Oops!
By the way, ang cute kasi nagbibigay sila sa Etude House ng mga free pag naka-worth ganito ka. Merong specific na item na free ka pag naka-worth ganito, ganyan. So, ito yung binigay nila sa akin. So, dalawang sample size ng mga products nila. Etong isa is baking powder. Ito yung BB Deep Cleansing Foam nila. The BB Deep Cleansing Foam nila. So, yan. Hindi ko pa siya natatry. Pero, excited ako itry. Kaya lang, pagkatas na lang itong review, itatry ko siya. Or pagkatas itong haul. Next one is ito. Yung silk scarf na ano to? Ayun, hair conditioner. So, pang conditioner siya sa hair. Ang cute ng packaging niya. Tapos, ang dulas. Thank you, Etude House, sa mga free samples niyo. And, also, nga pala, meron sila, tatanungin ka nila, ma'am, member na po ba kayo? O kaya, ma'am, meron na po ba kayong pink membership? So, sabi ko, hindi, sige ate, okay lang. Sabi niya, hindi ma'am, libre lang po yun pag naka-work 500. So, I was like, sige, okay po. So, ito yung pinirmahan ko. Ito yung application form ng pink membership card. Ito siya. Wala na dyan yung sinulatan ko. Siguro sa kanilang copy yun. Tapos, binigyan nila ako ng card. Ang cute. Ito, tanan. Etude House Pink Membership. So, para siyang advantage card. Kung meron kayong advantage card, kada bili nyo, isi-swipe nila. Tapos, may points. Tapos, may ipon ng maiipon yung points. Tapos, pwede nyo ipambili. So, yun lang yung mga products and updates ko tungkol sa Etude House purchase ko. So, next. And the last one for this video is yung Tony Moly products na binili ko. So, wala akong binibili pa na makeup sa Tony Moly. So, dati ko pa rin to binili. Kasama ko pa yung si tatay ko noon. So, yun. Ito ay mga mask lang at mga nose strip. So, mahilig ako sa nose strip kasi madami akong blackheads. So, yun. Unahin ko na tong ito. Ito yung Cottony Essence Sheet Mask nila in lemon. So, yan. Hindi ko pa siya natatry kahit dati pa. Kaya hindi ko pa masasabi sa inyo kung approved o hindi. Excuse me. Tapos, sumunod, itong Handbang Mask Sheet Pack in red ginseng. So, yan. Hindi ko pa rin siya natatry. It's also from Tony Moly. So, I think, nung binili ko to, naka-sale sila. Parang 100 plus ata to. Pero nung bumili ako, nasa, kundi ako nagkamali, 60 plus or 50 plus. So, bumili ko ng dalawang mask. Parang mahilig yung mga Korean sa mask, no? So, last purchase ay itong dalawang T3 nose pack by Tony Moly. So, yan. Para din siya sa blackheads. Ilalagay mo siya, tapos aalisin mo. Tapos makukuha na yung mga blackheads. So, ito lang yung mga purchase ko sa Etude House at Tony Moly. So, sana nagkaroon kayo ng little idea dun sa haul ko for today. Mga aso ko? Tumatahol sila. So, yun lang. Thank you so much for watching. See you on my next video and on my next haul. For all the prices and for other information and for other photos and details, please visit my blog and I'll talk to you soon. Bye!